Kaya pa ba? So, mo niyang 20th Congress Committee chairmanships. Mas kinunsa ako ng kuglanto sa pangalan Dri Aday. Kabasig na ako makita ang nawang ni Madam Chair Day. Pero wag yun day. So may role ni Madam Chair sa Senado karong mga panahon na day. Flower girl. Ayan ho, pirmado Ito yung blankong bicameral conference committee report. Kaya po natin ito laging pag-uusapan, sapagkat hindi ho kami papayag mga petitioner, natatawagin ninyo si Congressman Sid Ungab na marites lamang. At pagbibintangan na siya ang nagsimula o nagpakalat ng rumor o chismis. Ito po, paano naging chismis? Pirmado, aprobado, ratipikado. Ito mga blankong bicameral conference committee report. Tingnan po ninyo maigi. Ayan yung mga pumirma Ang sinasabi, ang drama ngayon ng mababang kapulungan, they're all for transparency and accountability. Ito, transparent tayo. And we are making you account. Kanya tayo nagtungo sa Korte Suprema. Dating Senate President Juan Miguel Zubiri tila tahasang binasag na ang katahimikan at nagsalita na sa publiko. Di umano'y tinatagong baho at lihim ni Senator Risa Hontiveros binasag na sa publiko. Ano kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos lumantad at bumaliktad si alias Rene, ang di umano'y fake witness ni Senator Risa Hontiveros sa mundo ng social media, ay tila nakaramdam ng pagkaawa ang dating Senate President na si Juan Miguel Zubiri kay Risa Hontiveros dahil nga mag-isa na lamang raw ito sa kanyang mga binabalak. Ani ay kampanya siya ng kampanya para sa kanyang mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang block, yung independent block. Ngayon, mag-isa na lang siya. Ito ang matinding buwelta at pahayag ni Juan Miguel Zubiri kay Senator Risa Hontiveros. Dagdag pa nito, ay welcome naman raw si Senator Risa Hontiveros na sumapi o sumanib sa kanilang alyado. Pero kilala ng taong bayan si Risa Hontiveros, maprinsipyo kuno. Masyadong mataas ang ihi na wala sa hulog. At kung sinabi nga ni Senator Juan Mig Zubiri na mag-isa na lamang si Risa Hontiveros, ibig sabihin ba nito mga kababayan na may katotohanan ang di umano'y kumakalat na balita na talagang sasanib na sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa majority? Naku po, papaano na kaya ang PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros? Tila iniwan ka na sa ere ng mga kapwa mo dilawang pink. Tila totoo talaga ang katagang, ang gaba di jud magsaba. Ayon pa sa kumpirmadong balita ng Billionaire News Channel na inilabas online, Risa, iniwan ni Kiko Bam sa ere. Senator Juan Miguel Mig Zubiri says he feels sorry for Senator Risa Hontiveros as she was left by fellow Pinklawan Senators Bam Aquino and Francis Kiko Pangilinan in pushing for an independent Senate block. He noted that Aquino and Pangilinan, both no opposition figures, have already aligned themselves with the Senate majority by backing the leadership of Senate President Francis Chis Escudero. Ayon nga kay Senator Mig Zubiri, and I quote, "Alam mo, naawa nga ako kay Senator Risa. Kampanya siya ng kampanya para sa mga kandidato niya. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang independent block. Ngayon, mag-isa na lang siya." Unquote. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magkomento tungkol sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, napakahagard ng mukha ni Senator Risa at malalim na ang mga mata. Hindi na siguro nakakatulog dahil kay alias Rene. Pinagtulungan talaga ang VP para ibagsak pero di sila nagtagumpay. Ngayon, lumalabas na ang katotohanan. Wala bang gagawin ng batas na nararapat kay Hontiveros? Baka puro investigasyon na lang din at walang mangyayari. Siyempre, sino ba naman ang may gustong madamay sa kahihiatnan niya kung sakaling totoo ang mga sinasabi ni alias Rene na witness niya kuno dati? Pero ngayon, nilaglag na siya. Kawawang senadora, pinagkatiwalaan pa naman siya ng taong bayan. Tapos gagamitin lang pala niya sa kasamaan ang boto ng mga Pilipino. Kawawa naman siya. May plano pa namang tatakbo bilang Pangulo. Hindi kasi mananaig ang kasamaan. Sa kabutihan, lahat may hangganan. Yan napapala ng mga walang
niya na walang ginawa kundi tanim witness, etc. Ngayon, mag-isa black ka. Yan ang black mo kasi wala nang sasanib sa'yo, knowing yung mga pinaggagawa mo. And bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yun guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardinas sa membro ng Barateros Vloggers. Bang bang! Eto na nga, napanood nyo na yung preview mga babayan ha. Eto ha, naku po, nag-iisa na lang. Si Manang Risa Hontiveros. Ayan na nga. Ang dating Senate President si Mig Zubiri. Ayan na. Kinakaawaan na po itong si Risa. O, di ba? Ang ganda ng mga pinagdaanan at mga babayan magmula nung umpisa, di ba? Naapi na tayo, ano-ano na yung mga kinakabahan tayo, pero hindi pa rin na naig ang kabutihan. Hindi pa rin na naig ang kademonyuhan sa kabutihan. O lupit, no? Bang bang! Eto na nga mga babayan, ito naman si Attorney Vic. Idol natin yan, soon to be a senator. Alright, so huwag nyo kakalimutan, kakampanya pa natin si Attorney Vic. Kita nyo ha, pinakita po natin sa inyo, ito sa preview, sana tapusin yung video. Ay inulit niya po muli yung mga bycam report, no? Yung mga pumirma ng mga demonyo. Ayan, pinirmahan. Kasi alam nyo naman, lumabas yung balita yung Martes dati na kada pirma may bayad na 150 million. Ha? Yung mga ginagamit sa flood control. O ayan, flood control ni BBM na pinagmamalaki, butas-butas na. Kaya ang baha ay laging andyan sa paligid lang. O yan ang sinasabi ko. Hindi ba? So ganito mga babayan, nakapanood nyo naman, ang lupit nito. Talagang ito ay talaga namang nag-iisa na lang. No? Nag-iisa na lang ito si Risa Hontiveros kasi itong mga kasamahan niya ay lumipat sa lumipat na ha sa yan balita lumipat na sa mga majority. Di ba? Iniwan si Risa mga babayan. Ang lupit, no? Kawawang manang. Kasi ito naman siyempre bumalitan na si alias rin kung sasanib pa rin itong mga kasama niya sa kanya, malalaglag sila, mapapahiya sa taong bayan. Kitang-kita lahat ng mga pinag-uusapan. Kung sasanib pa rin sila dito kay Risa Hontiveros virus, kawawa naman yung kanilang dignidad. So iniwan na si Risa Hontiveros. Di ba mga babayan, ang ganda ng mga pinagdaanan natin. So shoutout sa iyo kumare, no. Sana panoorin mo to hanggang sa dulo. At kung magustuhan mo to, paki-like naman diyan, mare, kumpare, mga subscribers, mga kumare ko, mapupula ang mga lips, mga magaganda, no. Walang sinabi si Risa Hontiveros virus na scripted girl. Di ba? The scripted girl, Risa Hontiveros virus, iniwan naman kasama, kawawa. Ayun, naluka-luka na. Baka hindi nga tumagal yan baka may stroke yan dahil sa kakaisip kay Rene tapos iniwan pa ng mga kasama. Awanin. Di ba? At kung hindi ka pa nakasubscribe dyan, ay subscribe ka naman, walang bayad dyan. Bibigyan pa kita ng sardinas. So ganito, hindi natin pahabain itong ating salita. Panoorin nyo po, napakaganda ng video na to. Napakaganda ng paliwanag at nakakaasar si kumare ko dyan nagsalita. Kita nyo naman, no? Nakakaasar talaga yung sinabi ng kumare ko dyan. Unang-una pa lang sa preview, di ba? Subscribe nyo rin yan. So ito, panoorin natin yung mga magagandang clips sa video na to. At like mo na yan, mare. Uy, ano mo na, i-play mo. Huwag mo i-skip yan ng ads, ha? At huwag mo rin i-skip yung video na to, panoorin mo hanggang dulo. Ha? Okay na, kumare. Gusto mo magpirmahan tayo na walang iskipan. Okay, play mo na yun, boy. Daldal mo, let's go! Kaya pa ba? Sumani ang 20th Congress Committee Chairmanships. Mas kinunsaon na kuglantaw sa pangalan Landry Aday, kabasig na ako makita ang nawang ni Madam Chair Day, pero wag yun day. Ang sa may role ni Madam Chair sa Senado karong mga panahon na day. Flower girl. Maro kayo si Kiko Pangilinan nung si Mama Kino kay ni appeal yun sa majority block. Para yun na sa ilahang kaugalingon nga interest dahil right jud maro jud join gid sila sa majority block na kaya sa na lang yun ang ilahang mga giplano nga mga pagdagan sa 2028. Di ba?
Ay na may kiko pangilan kay kahibaw na may unsay dagan sa iyang pangutok. Lamian yung liktan, oy. Pero going back ta kay Risa Ontiveros, dahil nga nang wala siya dari adili kung musugot nga flower girl ro siya diha sa Senado. Flower girl, Madam Chair. Way pulos. Ay, kayawan. Ito po yun, para makita ninyo, unanimous, baka yung mga trolls sabihin gawa-gawa lang ho natin yung unanimity ng naging desisyon ng Korte Suprema. So yan po yung usapin na Banana Republic pagdating po dito sa pag hindi tayo susunod, respeto at gagalang sa naging desisyon, unanimous decision of the Supreme Court. Tungo naman tayo, dahil ang title nga po natin, Banana Republic Impeachment at 2025 GAA, yung unconstitutional, illegal, invalid, immoral, unconscionable way of treating people's money. Meron pong nailabas na balita, ininathala po ito, nais ko lamang pong ituwid sapagkat ako ay personally, nananawagan po ako sa inyo ilang araw na, hindi ba? Sabi ko, tulungan natin, suportahan natin, protektahan natin. Yung aking co-petitioner, kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Isidro Ungab, si Congressman Sid Ungab. Sapagkat yan po'y marangal na tao, dating bankero, at wala pong bahid ito ng korupsyon, humawak sa napakalalaking komite ng mababang kapulungan, naging accounts, naging pinuno ng Committee on Accounts ng House, yung mahawak po ng pananalapi ng mababang kapulungan, wala pong issue ng korupsyon. Naging chairman po ito ng appropriation at naging patas, naging fair at naging transparent po siya sa kanyang mga dealings at naging vice chair po ito ng Ways and Means Committee ng mababang kapulungan. Sabi ko, tulungan natin, protektahan natin, suportahan natin sapagkat siya po yung talagang marunong pagdating sa budget process at magbabantay. Alam ho ninyo, may isinulat na, ito talaga, sasabihin ko sa inyo, may inilabas na lang, may nailathala ang Philippine Star na fake news. Dinescribe po si Congressman Sid Ungab, basahin ko po describe Congressman Sid Ungab as the lawmaker who started the rumor. Sa Tagalog pa, si Congressman Sid Ungab daw ho ay yung mambabatas na nagsimula ng chismis. Si Congressman Sid Ungab daw ho ay yung mambabatas na nagsimula ng marites doon sa mga alleged blank items in the 2025 National Budget Bill. Kaya po siya fake news. Unang-una, wala pong rumor, wala pong chismis. So malinaw ho agad yon. Pangalawa, wala po kaming inallege na blanco sa 2025 National Budget Bill. Ang nakita po ni Congressman Sid Ungab, ang nakita ko po, ang basihan po ng aming petisyon sa Korte Suprema, hindi po yung blanco sa 2025 National Budget Bill. Ang blanco po ay nandoon sa Bicameral Conference Committee report, yung BICAM report. Kaya fake news ito. In defense of my good friend Congressman Sid Ungab and for the sake of truth and fairness. At sinabi nila, ng pag-report po ng Philippine Star, which turned out to be typographical errors in the BICAM report. Fake news po iyon because that is precisely the bone of contention sa aming petisyon. Wala pong rumor, wala pong chismis. Nakita po namin yung blanco sa Bicameral Conference Committee report, yung BICAM report. At hindi po iyon typographical error lamang. Ang blanco po, wala pong blanco doon sa General Appropriations Bill. Wala pong blanco. At hindi ho namin sinabing may blanco sa GAB. Ang blanco po ay sa BICAM report, hindi po sa GAB. Kaya malisyoso itong report na ito na kung saan nilalarawan si Congressman Sid Ungab as the lawmaker who started the rumors on the alleged blank items in the 2025 National Budget Bill, which turned out to be typographical errors in the BICAM report. Fake news po ito ng Philippine Star. Mahiya naman kayo doon sa inyong pamagat, truth shall prevail. Hindi po truth ito, fake news po ito. Wala pong chismis, wala po kaming inallege, wala po kaming claim na blanco, na may blanco doon sa National Budget Bill or sa GAB. Ang blanco po, yung 28 items na blanco consisting of 13 pages ay doon sa Bicameral Conference Committee report. Wala pong blanco, kaya nga po ang aming tanong, may blanco doon sa BICAM report. Pagdating doon sa General Appropriations Bill, nawala po yung blanco. Kaya nga po, di ba ang tanong natin, kanino? Sinong makakating kamay ang nagpuno ng blanco?
wala pong pwedeng gumalaw doon. Sapagkat pag yan po ay ratified na, signed and approved by the Bicameral Conference Committee members at ganun din po sa plenaryo, hindi na pwedeng galawin yan. Ano ho? So walang blanco talaga. Sa National Budget Bill, ang blanco ho ay nandoon sa Bicameral Conference Report. Ang tanong, hanggang ngayon, tanong pa rin po yan. Sino o kaninong makakating kamay ang nagpuno ng mga blankong yun? Huwag nating kalimutan yan sapagkat budget season na naman. Diba? Budget season na naman ho eh. Pag-uusapan yung higit na malaki, 6.8 trillion pesos more or less, 2026 national budget. Hindi pa ho tapos ito. Hindi pa sinasagot, hindi pa nasasagot. Sino nagpuno ng mga blanco sa Bicameral Conference Committee report? Kanya ito nauwi sa isang General Appropriations Bill na nawala yung blanco. Kaninong makakating kamay o sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blankong yan? Kaya ngayon tanong ko nung araw pa babae ba siya yung may makating kamay? Lalaki ba siya? O grupo sila? O marami sila? Yan po yung nakabinbing pa rin sa Korte Suprema. Yun nga po ang naging problema. Nawala yung blanco sa Vice-Cam report, nalagyan ng figure, ng item, etc. sa General Appropriations Bill. At yung maanumalyang General Appropriations Bill na yan, yun po yung pinadala sa tanggapan ng Pangulo at yun din ang napirmahan o pinirmahan ni Pangulong Marcos. Yun po yung factual narrative na dapat itinuwid sana ng Philippine Star. Ano? Hindi po yung typo error. Di ba? Hindi po typo error yon. Ulitin ko ha. Unang-una, hindi po chismis yung naging pahayag ni Congressman Sid Ungab. Kasama po niya ako doon eh. No? Ito po yung actual na kaso. Ito po yung actual na kaso. Naka-file po ito. Diyan po nakalagay. Oh. Kitang-kita naman dito. Rinisip po ito ng Korte Suprema. Na-receive po ito nung January 27, 2025 at 4:25 p.m. At ito po ay docketed na for certiorari and prohibition SCGR number 277975. Ito po yung kaso. So malisyoso yung pagsasalarawan kay Congressman Sid Ungab ng PhilStar. Hindi po ito rumor. Hindi po ito chismis. O hindi po ito marites. Yung inyong pong pagsusulat ang marites. Ayan po yung kaso eh. Paano naging rumor? May petisyong nakabinbin sa Korte Suprema. Ayan po. Okay, pangalawa. Hindi po ito maaaring ituring na mere typographical error. No? Ipinakita na po namin ito dati. Papakita ko lang po uli sa inyo dahil panahon na naman po ng budget. Ito nga po yung BICAM report, kagaya po nito. Ang daming blanco. Huwag natin kalimutan sapagkat hindi pa po tapos ito eh. Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Ibalik natin ang usapin dito sa mahalagang usapin panlipunan na dapat po nating patuloy na pinag-uusapan. Ito pa ho. So hindi po chismis to. Mali po yung report ng Philippine Star. Hindi po makatarungan na inyong yuyurakan at malisyoso yung inyong pagsasalarawan sa isang napakamarangal na tao, si Congressman Sid Ungab. Hindi po aatras yan. Lalo nyo lamang siyang sinisilaban. Lalo lang pong bubuhayin natin ang kasong ito. Lalo nyo lang pong sinisilaban yung pagmamahal ni Congressman Sid Ungab sa mamamayang Pilipino at sa sambayan ng Pilipino at sa bansang Pilipinas. Lalo pong magbabantayan just to prove you wrong. Ayan pa ho, ang daming blanco. At hindi rin po rumor na hindi po aprobado itong Bicameral Conference Committee report na ito. Medyo marami lang po yung pahina but I'll try to look for the signature page. Pirmado po ito ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Pinirmahan po nila ito, inaprubahan kahit ito po ay punong-puno ng blanco. 28 items po ang blanco. Ano ho? Kaya hindi tama na igagawa kayo ng balita. Alam naman natin kargado yan Bakit mo sasabihin na he started the rumor? Iba yung rumor, iba yung factual. Paano naging rumor? May kaso nga sa Korte Suprema. Ano ho? So mali po yung balitang yan, hindi po dapat nating kondinahin. At in fact, kailangan nating itama ito for the sake of fairness at yun nga ho, nailathala na Nailathala na at masagwa yung pagsasalarawan. At ayan ho, pirmado Ito yung blankong Bicameral Conference Committee report. Kaya po natin ito laging pag-uusapan sapagkat hindi ho kami papayag mga petitioner, natatawagin ninyo si Congressman Sid Ungab na marites lamang. At pagbibintangan na siya ang nagsimula o nagpakalat ng rumor o chismis. Ito po,
Paano naging chismis? Pirmado, aprobado, ratipikado. Itong mga blankong Bicameral Conference Committee report. Tingnan po ninyo maigi. Ayan yung mga pumirma Ang sinasabi, ang drama ngayon ng mababang kapulungan, they're all for transparency and accountability. Ito, transparent tayo. And we are making you account. Kanya tayo nagtungo sa Korte Suprema. Sapagkat kinikilala natin yung supremacy ng ating saligang batas over the action, whether individually or collectively of an institution or a group of officials na labag po sa ating saligang batas. At yung sinasabi hong rumor, wala pong rumor. Pakita ko lang din po sa inyo na wala nga pong enrolled bill Wala pong enrolled bill, malinaw po iyon. Wala pong enrolled bill. Nung kami po ay humingi, at salamat kay Congressman Sid Ungab, nung kami po ay nakakuha dahil siya po ay nag-request nung certified true copy ng enrolled bill, ito po yun Isinubinti na rin po namin ito sa Korte Suprema. Certified po ito. Ano pong linalaman? Wala pong pirma. Walang pirma ng Senate President, walang pirma ng House Speaker, walang pirma ng Senate Secretary, wala rin pirma ng Secretary General ng House of Representatives. At yan po ay sertipikado. No? Dated ano po ito? February 13, 2025. So hindi po chismis ito. Hindi po kami lumalakad ng chismis. At ito po ay ginagawa natin para protektahan ang interes ng sambayan ng Pilipino, hindi po para magpalaganap ng chismis. Kinorek po ng konti, para lang po hindi sigla mapuna ng Philippine Star. Subalit mali pa rin yung pagkakasulat, talagang malisyoso. Ito po ang naging tugon ni Congressman Sid Ungab. And I quote, "Precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved." Yan po yung naging tugon. Short but sweet and direct to the point. Yun po yung naging tugon ni Congressman Sid Ungab sa kanyang naging sulat diyan sa editorial board or editor ng Philippine Star. Precision, I quote again, this is the statement of Congressman Sid Ungab. "Precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved." Paano sila magkakamali? Talagang dito makikita mo, may pinagtatakpan at alam naman natin na sisirain ang magandang pangalan, integridad at kredibilidad ni Congressman Sid Ungab. Kaya po natin ito ay tinatama dito sa ating pahina. Ang trabaho po kasi ng BICAM tapos na. Pagkatapos nila itong aprubahan, pagkatapos nila itong pirmahan, blanco nga ho 28 items blanco. No? Kaya uulitin ko, sino ang nagpuno o naglagay ng mga halaga doon sa 28 items na blanco? Kanino yung makating kamay o sino-sino yung may makakating kamay na nagpuno ng mga blanco? Illegal po kasi iyon. Tapos na yung proseso. Wala pong pinagkaiba yung aming kaso kung makikita ninyo doon sa kasong ibinasura ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Nag-request ang Korte Suprema, nag-inquire, nag-urirat doon sa proseso. Ganon din po dito. Pag natuloy ito, gaganon din ito. Pagtatanong din ito sa proseso. Paano ba ang proseso ng pagpasa ng budget? Pagka natapos na ang Bicameral Conference Committee report, ito'y ipinirmahan, ito'y ratifikado, ito'y aprobado, maaari pa ba itong galawin? Ang sagot, wala na. Printing na lang yan Di ba? Printing na lang yan. Ang problema, merong makating kamay na pumuno sa mga blanco. Yun po yung ating pinaglalabanan ngayon sa Korte Suprema. Pinapigil po yung oral argument. Umabot na po sa oral arguments na dapat, ibig sabihin na establish na po lahat na may jurisdiction ng Korte Suprema, yung lis mota, yung pinaka-kontrobersiya, susceptible of judicial recognition, review, at adjudication, malinaw na po yan, yung standing ng party, nandyan na po yan, at malinaw din po, gamitin din po natin yung in-invoke na constitutional provision ng Supreme Court sa kaso na inihain po ni Vice President Inday Sara Duterte at ng mga abogado sa pamumuno ni Attorney Israelito Bobetorion at Martin Delgra. Yung Article 8, Section 1, Paragraph 2 ng ating saligang batas. Article 8, Section 1, Paragraph 2, yung expanded jurisdiction ng ating korte. Ano po yung expanded jurisdiction? To determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. Pwede na po yan, hindi na po pwedeng sabihin beyond the jurisdiction of the court. Basta't merong seemingly aksyon na
in excess of jurisdiction or grave abuse of discretion ng kahit na sinong antas ng gobyerno, maaari pong itong silipin ng Korte Suprema, maaari po itong aksyonan ng Korte Suprema. Ano? So meron po tayong actual case, meron po tayong actual controversy sapagkat na-establish na po natin yan at pera po nating mga Pilipino ang nakasalalay dyan. And I think and I believe we were able to show yung prima facie grave abuse of discretion in the assailed act of Congress, of the Senate, and even of the Office of the President na pinirmahan yung maanumalyang 2025 national budget na nagkakalagang 6.325 trillion for 2025. Next year, higit po mas malaki. Ano? So, hanggat meron pong actual case, meron pong actual controversy na justiciably recognizable at actionable, sana ho ay aksyonan na rin ito ng Korte Suprema. At hindi ito maging moot in academic kapag naipasa na po yung 2026 national budget, baka naman maging ground ng dismissal, moot in academic na at nawala na yung actual case, nawala na yung actual controversy kasi naipasa na yung budget sa susunod na taon. Sana po hindi ganoon. Ang marami nga tayo nakakausap na kapwa natin abogado, huwag sanang mauwi yung tinatawag na Mona Lisa na nahiga doon, nahimlay doon at doon na rin namatay. Ano? Huwag din sanang upuan. Maganda yung naging desisyon sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte. Yung pagpuna doon sa inaction ng Secretary General at ng House of Representatives is equivalent to a positive act. Ano yung positive act na yun? Yung kanilang pag-upo, pag-dribble, paglagay sa freezer or freeze the ball nung naunang 3 impeachment complaints. Sana, ganun din ang maging pananaw ng Korte Suprema. Hindi pwedeng hindi nila aksyonan yun dahil pag hindi mo inaksyonan, yung hindi mo pag-aksyon, aksyon po yun eh. Ano? Para lang maintindihan din ninyo. At sana, alalahanin po ng ating mga kagalang-galang na hukom, yung binanggit din po nila. Yung Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Public officers and employees. At may empleyado po rito dahil for a while, di ba, inilalaglag ng mga mambabatas yung mga empleyado ng Senado at empleyado ng Kongreso na bahagi umano ng TWG nila, yung Technical Working Group. So yung public office is a public trust. Article 11, Section 1. Public officers and employees. Yun po yung mga miyembro ng Technical Working Group must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, and loyalty and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest lives. So yun po, para hindi tayo maging banana republic, if I may borrow the term recently used by the Senate President na kinikilala niya yung pagbasura diyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ganun din po sana dito sa ating nakabinbin na illegal, immoral, invalid, unconstitutional, unconscionable 2025 national budget. Aksyonan po din sana ng Korte Suprema using the same invocation that they've used dito sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte, yung Article 8, Section 1, Paragraph 2, yung expanded certiorari jurisdiction ng Supreme Court, yung Article 11, Section 1, Public Office, Public Trust Doctrine, na nandyan din po at in-invoke din po ng Korte Suprema yan. At akmang-akma po Kaya pwedeng gamitin yung mga linay down po dito ni Senior Associate Justice Marvic Leonen that there is a right way to do the right thing at the right time. Dagdag ko po yung right motivation or right reason. Maling-mali po minanggel yung 2025 national budget. So yan po, sana ay nakadagdag ako sa inyo ng kaalaman at nakadagdag sana ng impormasyon para makabuo po kayo ng inyong malaya, sariling opinyon at inyong paninindigan. Hindi kinakailangan sang-ayon kayo o tugma sa aking pananaw at opinyon na atin pong diniskurso ngayong hapon, araw po ng Miyerkules, July 30, 2025, sahod sa araw po ng sahod sa marami, yung iba po siguro ay bukas pa. No? So kay Lea Funclara, mabuhay din po kayo. At kay Elizabeth Bagsikan, kay Melvs Canlas Cabiles, kay Galaxy watching from Singapore, kay Lore V. Pinoy ako, ano siya? Welcome troll. Welcome po ang troll dito. Yan ang pinagpapansin yan. Huwag na ho natin pinagpapansin yan. At hayaan nyo silang kumita ng pera
kahit marumi yung pamamaraan ho nila. Problema na ho nila yon. Si Stella Camacho, hello. So muli po, sana ay mag-like, share, and subscribe po kayo sa ating YouTube channel at yung atin naman po mga kasama sa TikTok, patuloy po kayong sumubaybay. Si Swandi from Bayawan City, Negros Oriental, kay Amon Su from Mindanao, kay Diray watching from Omar Sulu, maraming salamat sa iyo. Kay Clarice Jen watching from Iloilo City, kay Meryl Gomez watching from Pampanga, Kabalen, mabuhay ka. Kay Aris/Chel, shout out from Taiwan. Amonsu, mabuhay din kayo at God bless. Si JC Lacson from EDSA, kay Ian Mark from Bukidnon, Santa Cruz, Davao del Sur, kay Nikki Lu, kay Sam, hello Sam. Ano yun? From Taguig City, si George. Hi George, I hope you're not the technical glitch George that we all know. So kay Elizabeth from Japan, mabilis yung nawala eh. Kay ang dami nanonood from, teka basahin natin yun para from Alaycom. Attorney shout out watching from Macau, mabuhay kayong mga taga Macau. Kay Marites Moreno Alano from Hong Kong, kay Rosie Balotaulo from Kuwait, kay Elizabeth Channel, mabuhay. May isang Attorney Vic Rodriguez watching from Yokohama, Japan, mabuhay po kayo. Kay Mariam Omar, magandang tanghali Sir Vic from Pagadian. Kay Mary Ann Fernandez Siao watching from Digos City. Kay John Kenneth Ferrer Castañeda, ang yumayaman sa Pinas ay ang mga politikong matatalino sa pagnanakaw. Masaklap, malungkot at nakakagalit talaga. Kay Richelle Pasamonte, mabuhay po kayo. Kay Margaline Agatha Chanel watching from Mindanao, Zamboanga. At kay Soliman Amarado, marami pong salamat, mabuhay po kayo. So sana po ay mag-like, share, and subscribe po kayo. Marami pong salamat sa napakarami po nating live viewers ngayong tanghali. Marami pong salamat. Yung lunch break po ng karamihan is already over and I will respect your time for work. Balik na po tayo sa trabaho lahat. Maraming salamat sa inyong pagpapahintulot. Nasamahan ko po kayo sa isa na namang oras na pagbibigay ng impormasyon. Ang ating layunin ay may ataas ang antas ng pampublikong diskurso sa mga mahalagang usaping panlipunan nang sa ganoon ay mabigyan kayo ng sanay malalimang perspektibo, more incisive discussion para makabuo kayo ng inyong sarili at malayang opinyon at pananaw na makakatulong upang tumaas po yung antas ng ating kaalaman at hindi na po tayo mabubudol at magpapabudol muli. Muli, iwan ko po ito. Sana public office is a public trust pagdating po sa ating 2025 GAA. Public officers and employees, kasali po dyan yung mga empleyadong nauna ng linalaglag ng mga mambabatas ng technical working group, must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Maraming salamat sa isa na naman pong panahon. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.